For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke? Gigil pa rin si Penelope nang puntahan niya si Franco sa sala. Nakita siya nito sa paraang ayaw niyang makita siya ng kahit na sinong lalaki. She looked disgusting, like a pig in its pen. Mudbath iyon para sa kanyang kutis. Mahusay rin daw iyon sa freckles. Kung may isang ayaw siya sa balat niya, iyon ang pagiging sensitibo niyon at kaunting araw lang ay may freckles na agad siya. She was always in her signature clothes and special underwear that made her breasts look bigger. Kung may insecurity siya ay ang dibdib niya iyon. Gusto niyang magkaroon ng katawang tulad ng kay Heidi Klum ngunit ang katawan niya ay kinyo lang sa dibdib. This man also saw the freckles on her breasts. How she hated those freckles. Pakiramdam niya ay mukhang hamburger buns ang dibdib niya na mayroong sesame seeds sa ibabaw. Hi there, pig. Bungad niya rito. I'm sorry about that. Umirap siya, saka pumwesto sa tapat nito. What do you want? Pinapunta ako ng daddy mo para gabihin sa yung bukas ng umaga ang lakad natin papunta sa Naga. What? You heard me. Ano ang gagawin ko roon? Nasa lugar na iyon ang kanilang farm. Isang bahagi ng kanilang group of companies ang mga produkto ng farm na iyon. Doon nagsimula ang kanilang yaman noon pang panahon ng kanyang mga ninuno. Ngunit matagal na siyang hindi nakakauwi sa farm dahil ang ancestral house nila roon ay luma na, bukod sa wala siyang magawa, sa lugar na iyon. Hindi rin siya interesado sa mga magagandang beach na nakapaligid sa lugar dahil iniingatan niyang dumami ang freckles niya. She would be bored to death in that place. Malamang, payo na naman ni Franco sa kanyang ama na dalhin siya roon. Was that your suggestion to my father? That I be exiled in that God-forsaken place, huh? Is that your bright idea, bright boy? Maniwala ka, hinding-hindi papasok sa isip kong magpunta sa kahit saang lugar kasama ka. Come on, your father is waiting for us in Lemire. Kinuha niya ang kanyang bag at sumama na rito. Tatutol siya sa gusto ng kanyang ama. Ayaw niya ng kahit ilang araw lang na bakasyon kung doon siya mananatili sa Naga. Mabuti sana kung sa Paris o kahit sa New Zealand. It was fall in New Zealand. It would be beautiful there. So no, she would not go to Naga. Nang makarating sa restaurant ay naabutan na nila roon ang kanyang ama. Humalik agad siya rito. Alam niyang hindi na ito galit sa kanya. Kailanman ay hindi ito nagalit sa kanya ng matagal. Daddy, are you still mad at me? Iniisli niya ang ibabang labi, nagpapakyot. Alam niyang hindi natitiis ng kanyang ama ang ganoong ekspresyon niya. Of course not, but I need you to go to Naga, hiha, first thing tomorrow morning. But why? Because I want to give you a chance, another chance to prove to me that you are capable of living on your own. How long will I stay there? Naipagawa na ba ang ancestral house? Can I bring my staff? Kakailanganin niyang dalhin ang kanyang mga tauhan kung magtatagal siya ng husto roon. Hindi pwedeng wala siyang manipedi at lalong hindi maaaring wala siyang masahe. Huwag mong painitin ang ulo ko, hiha. You don't understand how serious I am this time. If you don't obey me, you will find yourself in front of the altar with Ho Chanli. Napasinghap siya sa pagkabigla. Seryosong-seryoso nga ang kanyang ama. Magkakasunod ang kanyang naging paglunok kasabay ng kanyang pagtango. Franco will teach you everything you need to know. He will grade you. But that's unfair. Kulang na lang ay umiyak siya. He would give me failing grades, Daddy. I'm sure of it. He hates my guts. He does not. Kailangan mong matuto sa buhay. At lahat ay matututuhan mo kay Franco dahil sa farm na iyon siya lumaki. Franco. Tumanggo lang ang lalaki, napaiyak na siya. Sigurado siya, ibabagsak siya nito at baka maipakasal siya kay Ho Chanli.
Ikamamatay niya. Pakiramdam ni Penelope ay pumandek siya sa biyahe. Ang dating aspaltadong daan patungo sa farm, ngayon ay bako-bako na. Hindi na iyon naalagaan ng gobyerno. Para siyang nakasakay sa jackhammer at bawat pagtalbog niya ay nababawasan ang tangkad niya sa puwersa. Will you drive carefully? Asek niya kay Franco kahit nakikita niyang maayos itong magmaneho. Mainit lang talaga ang kanyang ulo dahil sa PMS. Nanlalagkit na ang kanyang katawan sa ilang oras na biyahe dahil 2 oras na ang nakalipas mula nang masira ang aircon ng sasakyan. Ang unang gusto niya ay mag-eroplano na lamang sila ngunit tumutol ang kanyang ama. Talagang pinaparusahan siya nito. Mayroon silang private jet pero nagtitiyaga siya sa 4x4 ni Franco na sira ang aircon. Pulos alikabok sa daan at hindi pa nagtagal ay bumabahing na siya. I hate this, sigaw niya, saka napabahing. I'm going to die here, I swear. Shut up, you're turning 30 and you still act like a teenager. Ikaw ang naglagay ng sarili mo rito, hindi mo ba naisip yun? Grow up, Penny. Don't judge me. Umismid lang ito. Lalo na siyang Nainas aminado siyang nakaantay ang kanyang damdamin. Ang yabang-yabang nito. Oo. Kumpara dito ay wala siyang binatbat ngunit sana ay maunawaan nitong may kanya-kanyang passion ang tao sa mundo. Ayaw niyang maging isang boring na negosyante kaya saan siya lalagay. Nagtungo sila sa isang kabong pahingahan pagdating nila sa farm. Doon daw ihahain ang pananghalian. Hindi na siya nagtanong at hindi na siya nag-inarte pa. Buong araw kasing walang laman ang tiyan niya. Ayaw kasi niyang kumain sa gustong kainang karinderya ni Franco. Sorry, hindi siya kumakain sa ganoong klaseng lugar. Pagkalapag ng ulam at kanin ay nagsimula na siyang kumain. Halos mapaso ang dila niya sa umuusok na kanin pero hindi siya nagpahalata kay Franco. At ang nakahaing pagkain ay halos maubos nilang dalawa kahit kaunti lang ang kinain nito. She didn't care. Minsan lang siya kumain ng ganoon karami at bakit niya iisipin ang iniisip sa kanya ng lalaking ito. Wala itong pakialam sa kanya at hindi rin naman ito magkakagusto sa kanya. Para dito, siya ay isa lang malas na bagay na kasama sa package ng kanyang ama. Mukhang gutom na gutom ka. Ayaw mo kasing kumain kanina, and get hepatitis. No, thanks. Umiling-iling ito. Nagpahinga siya sa sala ng kubo. Alam niyang malayo-layo pa ang ancestral house nila. It was a huge farm. Dapat nga ay hindi farm ang itawag doon kundi hacienda. Ton-toneladang raw materials ng pagkain at gamot ang nagmumula sa farm nila. Anong oras tayo pupunta sa bahay? Ginagawa ang bahay ngayon. What do you mean? Ni-renovate dahil marami ng sira. I guess that's okay. All I need is a room. There's one right here. Mapakla siyang tumawa sa hindi nakakatawang joke nito. Natigilan lang siya nang makitang seryoso ang anyo nito. Napatayo agad siya, saka iginala ang mata sa kabuuan ng kubo. Nang hindi makontento ay nilaibat niya iyon. Napakaliit yun. 3 hakbang mula sa sala ang komedor at ang kusina ay nasa labas. Binubuo iyon ng isang mahabang lababo, sa dulo ay naroon ang 2-burner stove. Ang lalagyan ng pinggan ay plastic na portable cabinet. Ang silid ay iisa lang, ilang hakbang mula sa sala. Ang pinakamasaklap pa ay kurtina lang ang pinto. Yun, katulad ng pinto ng banyo na ang inidoro ay nakabaon sa sementong sahig, 3 pulgada lang ang nakaangat sa semento. You've got to be kidding me. I'm not kidding. Ginagawa ang bahay kaya dito muna tayo. Hell, no. You have an option to leave. Nanghihinang umupo siya sa sofa. Kahoy ang sofa. Manipis ang kutsan. Hindi siya makapaniwalang ipinatapon siya roon ng kanyang ama. Ni walang aircon doon, isang electric fan lang. Fine. Fine. You win. This is not about me winning. Inismira niya ito.
Do I get the room or am I supposed to sleep on the floor and you get the bed? Don't be silly. Inirapan niya ito, saka tumuloy na sa silid. Inis na inis siyang tanging kurtina ang pinto niyon, hindi siya secure sa privacy niya, pero wala siyang magagawa. Humiga siya sa kama. Ipinikit muna niya ang kanyang mga mata at kakatwang nakatulog agad siya. Nang magising siya ay madilim na sa labas ng bintana, may artificial na ilaw na lumalagos sa ilalim ng kurtina. Dinig niya ang tunog ng pagluluto kaya bumangon na siya at nagtungo sa kusina. Ang nagluluto ay walang iba kundi si Franco. May iginigisa ito sa malaking kool. Sana kumakain ka ng munggo. Like there's anything else on the menu. Ngumiti ito, ayaw man niya ay matagal siyang napatitig sa mukha nito. Namiss pala niya ang ngiti nito. Kailan nga ba siya huling nginitian nito ng totoong ngiti at walang bahid ng sarkasmo o inis? Hindi na niya maalala. Basta mula noong 21st birthday niya ay para na silang mga aso't pusa. Nakakamiss din ang mabait na Franco. Hindi pa rin kumukupas ang kagwapuhan nito. He looked so handsome. Naaalala niyang ilang ulit niya noong gustong madama ang buhok nitong ubod ng itim at tila ubod ng lambot. Maiksi na ang buhok nito ngayon, ngunit bagay pa rin iyon dito. Mukha pa rin itong lalaking-lalaki at masarap pangarapin. Sa pagkakaalam niya ay may nobya ito, iba sa dating nobya nito. Hindi kaya nagagalit ang babae sa nangyayaring ito ngayon? Kung sa bagay, wala namang mali siya iyon. Kahit si Alfred ay walang karapatang magalit. Ang kanyang ama ang may gusto ng lahat ng iyon. How do you feel? Nakatulog ka ba ng mahimbing? Sana ay hindi na lang ito umaktong nag-aalala sa kanya dahil baka magkamali na naman siya ng basa rito. Kapag kasi ito ang nagsasalita sa kanya, pakiramdam niya ay malambing ito. Kailangan niya parating ipaalala sa kanyang sarili na wala iyong kahulugan. Tumango siya. Thanks, buti ikaw nakatulog din ng kaunti. Are you ready for tomorrow? Hindi na aalis ang ngiti sa mga labi nito. She realized her heart was learning for this man and it shocked her. Ang tagal-tagal na panahon na ang nakalipas, akala niya ay inis na lang ang nadarama niya para sa lalaking ito, hindi pala. Minsan lang ito magsalita sa kanya ng parang naglalambing uli, gusto nang magtumbling ng puso niya. Ano ba ang mayroon sa lalaking ito at ganoon na lang ang pagkagusto niya rito? Ano ba ang gagawin natin bukas? We'll start with a complete tour of the place, I guess. Tila may sasabihin pa ito nang may kumatok sa pinto. Siya ang nagbukas niyon, isang babaeng matangkad ang tumambad sa kanya. Ma'am, good evening po. Nariyan ang Manong Franco. Nagulat na lang siya nang bigla ay nasa likuran na niya ang lalaki. Kinausap ito ng babaeng dumating sa wikang Bicolano na hindi niya maunawaan. Maya-maya ay nagpaalam na rin ang babae at umalis na. Sino yun? Kapatid ni Frida. Frida, may fiancé. Oh, tanging nasambit niya. Hindi niya alam kung ano ang tamang maging reaksyon sa balitang iyon at sa sakit na gumuhit sa kanyang puso.